Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaakit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa iyo'y namamangha. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, mundo ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y tutusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, ikaw ang Mesiyas,
Sabay-sabay natin awitin, Jesus. Jesus, ako'y namamahal. Ikaw ay nakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasagot. Jesus, ako'y namamahal. Ikaw ay nakila, wala kang katulad. Ang Hello, chat. ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasagot. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y namamahal. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y Itaas ang ngalan mo. Karapat-dapat ka sa lahat ng magsamba. Dakila ka, O Jesus. Tingnan natin ang buong puso. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Pinupuri ka Mapalat ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Manghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalat ang bayan na iyong ibinukod. Mapalat ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Heart naman kung naririnig niyo po ako. Ayun. Magandang umaga po. How about this? Yan, magandang umaga po. Heart din kung naririnig niyo po ako ngayon. Kung tama ba yung boses, maayos ba? Okay. I think naririnig ko na ang aking sarili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama sa ating Facebook Live. Ganoon din sa ating YouTube channel, youtube.com/@cfcmph. Magandang umaga sa lahat ng ating mga nakasama sa umagang ito. But before that, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa panibagong umagang ito. Ikaw ang aming Panginoon na nagbigay sa amin ng pagkakataon upang masilayan namin ang panibagong araw na ito, Panginoon. Sa araw na ito, hayaan mo po, O Diyos, na masamba ka namin, mapupurihan, madakila ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay dahil tunay kang mabuti sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, lagi ka nandyan na nakaalalay, nakatingin at nakatunghay. Dalangin namin, Panginoon, maitaas namin ang iyong pangalan. Mapupurihan ka namin at mapasalamatan kasama ang iyong mga anak, O Diyos, sa kanilang mga tahanan. Sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. I-welcome natin yung ating mga kasama sa umagang ito. I-welcome natin, of course, ang aking pamilya, si Mami Lordy, si Kuya Isay, si Kuya Michael Owen, then din si Jen Eisen. Welcome din natin si Ate Iza Valderrama. Get well soon, anak. We'll pray for you later. Welcome din natin si Kuya Severino Manlapig. Welcome din natin si Ate Eileen de la Cruz, si Ate Dory Sanslao. Thank you for sharing, Ate Dory. Ganun din, welcome and thank you for joining us, Ate Shai Pascual. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Ganun din kay Ate Nympha Quijens. Magandang umaga po at maraming salamat muli sa pag-join sa amin ngayong umagang ito. Kay Nanay Lydia Godoy, ang alarm clock ng CFCM. Magandang umaga, Nanay Lydia Godoy. Maraming salamat po for joining us. Kay Kuya Danilo Bugay, magandang umaga po Kuya at maraming salamat for joining us. Kay Pastor Ernesto Mercado, sa aking kaibigan at kaklase sa seminary sa Wesley Divinity School, magandang umaga sa iyo bro. And thank you for joining us today. If you have any prayer requests po, mamaya pagkatapos ng ating mensahe ng buhay, ay i-message nyo lang po yan sa ating comment section para po maipanalangin namin kayo mamaya. Ganoon din naman, ilan lamang pong mga announcements. Sa November 5, sure na po to. Sa November 5, makita-kita tayo sa ating church sa Daang Stasyon o sa DTMI Complex, Daang Stasyon, San Jose, Bulacan. Yan. At magsisimula tayo ng 3:00 ng hapon at magkakaroon tayo ng first worship service, ganoon din ang ating first communion sa ating church sa Bulacan. So sana po ay makasama namin kayo sa ating pananambahan. Welcome din kay Ate Donna Estanislao. Sana po ay makasama namin kayo sa November 5, 2023. Ganun din naman, ila-livestream din namin po ito, bagamat wala pang naka-install na internet doon, but we will try to find ways para po ma-share namin ng worship service na yon. But we would like to encourage you to at least join us in our first worship service sa Bulacan. Muli po maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, ang mensahe ng buhay natin sa umagang ito ay pinamagatan. Pinamagatan. Ang title ng message natin for today ay Trusting God in the Dark. Ang pagtitiwala, ang pagbibigay ng pagtitiwala sa ating Panginoon sa gitna ng kadiliman na ating nararanasan. Of course, yung darkness, it symbolizes problems or trials or challenges na ating nararanasan sa ating mga buhay. So, ibig sabihin lamang ng ating title sa umagang ito, yung sa kabila ng ating mga nararanasang problema, ay nandun pa rin
ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Basahin natin ang sulat ni David sa mga awit. Mga awit, kabanatang 13. Pakinggan natin ang panalangin ni David. Sabi niya dito, "Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo, at sila'y mayabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan." Sana po ito'y inyong basahin. Ito'y panalangin ni David sa kabila ng kanyang mga nararanasan. So, kung inyo pong napakinggan yung ating binasa, madamdamin ito. Sabi niya, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin. Parang nandun na siya sa panahon na siya, parang gusto niya nang mag-give up sa lahat ng kanyang mga nararanasan sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano yung mismong damdamin ni David nung panahon na yon, but makikita natin dun sa ating binasa yung masidhi niyang pagtawag sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga nararanasan. Unang punto, na nais kong bigay sa inyo yung how to pray when God seems distant. Paano ba manalangin sa panahon na parang iniisip natin na ang layo-layo natin sa ating Panginoon? Ganyan yung mga pakiramdam ng alam mo yung tawag sa ating Panginoon, maging sa ibang tao, dapat parang tila hindi tayo nadidinig. Sa mga pagkakataong ganon, iniisip natin parang ang layo-layo ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat ang daming beses mo nang nananalangin, pero tila hindi ka pinakikinggan ng ating Panginoon. Itong panahon na ito na nangyari kay David, naging honest si David sa kanyang nararamdaman sa ating Panginoon. At hinihiling niya na pumagitna na ang Diyos sa kanyang mga nararanasan. Sa kanyang panalangin, sa kanyang pananalangin, naging honest siya sa kanyang nararamdaman. At ninanais niya na, Panginoon, kailangan ko na ang tulong mo. At sa kanyang pananalangin na ito, nandun yung frustration, nandun yung lungkot, at nandun yung kanyang masidhing pagnanais na sana ay tulungan na siya ng ating Panginoon. Ngunit ang kagandahan dito sa sinabi ni David sa mga awit, kabanatang 13, yung kanyang mga reklamo sa buhay ay tila makikitaan mo pa rin ng confidence. Confident pa rin si David na sa kabila ng kanyang mga nararanasan, alam niya sa kanyang buhay, alam niya sa kanyang puso at isipan na nandun pa rin ang ating Panginoon sa kanya. Wala akong problema sa atin bilang mga tao na maging honest sa ating Panginoon. Katotohanan, ito yung mabuting panalangin para sa aking paniniwala. Ito yung mabuting panalangin na dapat meron tayo sa ating mga puso. Yung meron tayong honesty sa ating Panginoon. Ano ba talaga ang nais mong itawag sa Kanya? Ano ba talaga ang iyong nararamdaman? Ano ba talaga yung nais mong ilapit sa ating Panginoon? Wala akong problemang maging honest tayo sa Kanya. Dahil sa pamamagitan lamang nito, nakikita ng ating Diyos yung ating buong pagtitiwala sapagkat ibinubukas natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At pag tayo ay naging honest sa ating Panginoon, makakaramdam tayo ng kakaibang pakiramdam. Kasi alam mo yung naibulalas mo, nasabi mo ng totoo yung gusto mong sabihin sa ating Panginoon. At
kapag natin ito ginawa sa Kanya, meron tayong mararamdaman na kakaiba. Ito yung pag-asa. Dahil naging honest ka sa ating Panginoon, lumapit ka sa ating Panginoon, magkakaroon tayo at mararamdaman natin yung pag-asa dahil alam natin na habang tayo nagiging tapat sa Kanya, tinitignan tayo ng ating Panginoon at nakikita niya ang kadalisayan ng ating mga puso na magsabi ng katotohanan sa ating Panginoon. Walang sugar coating. Alam mo yung nananalangin ka, binobola mo lang din ang iyong sarili. Iniisip mo na hindi ito yung nararamdaman mo, pero yun naman talaga yung nararamdaman mo. Kung hindi tayo magiging totoo, maging sa mga tao na ating nakakasalamuha, kung hindi ka magiging totoo sa kanila, hindi mo rin makukuha yung genuine response dun sa mga tao na yon na ating nilalapitan. Kaya mahalaga na maging totoo tayo. Sa aking huling destino, no, sa Jesus the Redeemer UMC, naalala ko na bago kami magsimula, isa lamang ang hiniling ko sa kongregasyon ng panahon na yon. Sabi ko, gusto ko lamang pong maging totoo tayo sa isa't isa. No, kung meron kayong nakikita na hindi mabuti or kung meron kayong nais kong sabihin nyo ito sa akin ng buong puso. Naging tapat kami sa isa't isa, ang pastor at ang mga miyembro. At nang dahil dito, naging mabuti ang relasyon namin sa isa't isa sapagkat nandun yung true feelings sa kahit anuman ang aming mga pinagdadaanan. Kung may problema ang iglesia, pastor, may problema ang iglesia, ano ba ang dapat natin gawin? Nandun ang bukas na pagtatalakayan, nandun ang bukas na pagsasabi sa isa't isa, at doon nabuo ang isang tunay na pamilya. Mabuti rin naman sa isang pamilya na open tayo sa isa't isa, sa mga anak. Maging open kayo sa inyong mga magulang. Kung meron man kayong nararamdaman na hindi mabuti, kung meron sa inyong eskwelahan na nambubuli sa inyo o may ginagawang hindi mabuti sa inyo, maging tapat kayo sa inyong mga magulang o sa inyong mga kapatid. Dahil sa pamamagitan lamang nito, mas lubos na maunawaan ng mga taong nakikinig sa atin yung iyong pangangailangan. At ito ang ginawa ni David sa ating Panginoon. Bagamat tila hindi pa nasasagot ng Diyos ang kanyang pangangailangan, pero naging tapat pa rin si David sa kanyang nararamdaman, at nang dahil sa pagiging tapat ni David, nagkakaroon siya ng isang pakiramdam na meron pa ring pag-asa dahil nakatunghay sa kanya ang ating Panginoon at nakikita ng ating Panginoon ang katapatan ng kanyang puso sa pagsasabi niya ng totoo sa ating Diyos sa patungkol sa kung ano ang kanyang nararamdaman. So, how to pray when God seems distant? Maging totoo tayo sa ating Panginoon. Kung iniisip mo man na tila napakalayo ng Diyos dahil tila hindi ka niya pinakikinggan, maging totoo ka sa iyong panalangin. Kung hirap ka na, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako ay lubos ng nahihirapan. Maging totoo ka sa iyong nararamdaman. At sa pamamagitan nito, naniniwala ako na ang kamay ng Diyos ay aabot sa atin dahil naging totoo tayo sa ating nararamdaman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag na natin pang pagkunwarian pa kung ano yung tunay nating nararamdaman sapagkat nais ng ating Panginoon na sa ating pananalangin, totoo ang ating sinasabi sa Kanya ayon sa ating nararamdaman. So how to pray when God seems distant? Be true to yourself, be true to our God. Pangalawa, ito yung isa na makikita din natin dun sa sinulat ni David sa mga awit, kabanatang 13. From desperation to determination. No, makikita natin dito na desperate na si David na siya ay tulungan ng ating Panginoon. Pero determined pa rin siya. Nandun pa rin sa kanyang puso na hindi niya susukuan anuman ang kanyang mga nararanasan, anuman ang kanyang nararamdaman, hindi siya susuko dahil nandun ang kanyang paniniwala sa ating Panginoon. At ito yung maganda, na kahit na desperate na tayo sa ating mga ninanais sa buhay, no? Nandun, determined pa rin tayo na ang pagtulong ng Diyos sa ating Panginoon ay nandun para sa atin. Dahil tayo bilang mga tao, ito yung nagiging problema sa atin. Most of the time, we are desperate because we want something to happen in our own time.
Nagiging desperate tayo sapagkat meron tayong gusto na mangyari sa ating buhay ayon sa ating kagustuhang oras. Ngunit may ibang oras ang ating Panginoon. Sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin, meron siyang sinusunod na sarili niyang oras at naniniwala ako na kahit kailan pa man, hindi nahuhuli ang ating Diyos sa pagtugon sa ating mga panalangin. So kung bakit tayo nagiging desperate? Because we want God to follow our own time. Gusto natin ng Diyos ang sumunod dun sa sarili nating oras. Pero kung ibibigay natin sa ating Panginoon yung lubos nating pagtitiwala, makikita natin dito na yung desperate natin, yung pagnanais natin na tulungan tayo ng ating Panginoon. Kung ibibigay natin ang lubos natin pagtitiwala sa Kanya, mas magiging determined tayo sa tulong ng ating Panginoon. So magkaiba yon. Pag tayo ay desperate, gusto natin yung tulong ng ating Panginoon ay dumating sa ating sa ating oras na gusto. Pero pag tayo ay determined, alam natin na ang tulong ng Panginoon ay darating sa atin sa Kanyang panahon. Yan yung pinagkaiba ng desperate at determination. We are determined to wait. We are determined na alam natin sa ating mga buhay, sa ating puso na darating ang tulong ng ating Panginoon. Pag tayo ay desperate, meron tayong sinasabi na, Panginoon, pag hindi mo ako tinulungan sa October 31, aalis na ako sa iglesyang ito, hindi na ako magsisimba, hindi na ako mananalangin, hindi na ako magbabasa ng iyong mga salita. Ikaw ang nagbibigay ng deadline sa ating Panginoon. Because you are desperate for His answer. Pero pag ikaw ay determined na kahit ano pa ang iyong nararamdaman, still, mananampalataya ka pa rin. Still, mananalangin ka pa rin. Still, aasa ka pa rin na darating ang tulong ng Diyos sa buhay mo because you are determined that He will do something for your case. He will do something for your prayers. So from desperation to determination. Pangatlo, at dito na po ako magtatapos. Overcoming despair. No? David is in despair at that time. Kung babasahin natin muli yung kanyang sinulat, nandun talaga yung kanya, parang gusto niya nang sumuko, no? Parang gusto niya nang bumigay. Pag pinag-usapan natin o binigay natin o kinuha natin yung definition ng despair, ito yung makukuha natin, the complete loss or absence of hope. Pag daw ikaw ay in the state of despair, parang naliligaw ka na. Parang wala ka na sa wisyo, parang hindi mo na alam kung ano po yung gagawin mo. Yung hope o yung pag-asa ay wala na sa iyo because you are in the state of despair. Sabi nga niya doon sa kanyang sinulat kanina. Sabi niya dito, baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Parang gusto niya nang tanggapin na siya isang talunan. At sinasabi niya na sa ating Panginoon na kung matatalo pa talaga ako ng matatalo, yung mga kaaway ko ay magyayabang na tila yung Diyos na sinasamba ko ay hindi ako tinulungan at sila'y magiging mayabang dahil ako ay kanilang nagapi. He is in despair also to win yung kanyang mga pinagdadaanan. When we lose our hope and faith, we are only saying that we are done already. Pag nawala sa atin yung ating pananampalataya at nawala sa atin yung ating pag-asa, lagi nating iniisip na tapos na tayo. Hanggang dun ka na lang at wala ka nang magagawa. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, that only God can tell us that to us. Ang Diyos lang ang makapagsasabi sa atin na tapos na tayo. Ang Diyos lang ang makapagsasabi sa atin na hanggang dito ka na lang. Kaya naman, habang ikaw ay may buhay pa, habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay nakakagalaw pa, habang ikaw ay nakapagsasalita pa, habang ikaw ay nakakakita pa, habang ikaw ay may nagagawa pa, hindi pa natatapos ang lahat para sa iyo. Meron ka pa rin pag-asa na papanghahawakan at meron ka pa rin pananampalataya na maipapahayag
sa ating Panginoon. At habang pinapahayag mo ang pananampalatayang yan, meron at merong magagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Huwag ka dapat sumuko. Kahit you are in the state of despair, you are desperate na sa mga nararamdaman mo. I-convert mo yan from being desperate to a determined person. Dahil ikaw ay may Diyos sa buhay mo, dahil ikaw ay may pananampalataya sa buhay mo, dahil ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kung yan ang makikita ng Diyos sa buhay at sa puso mo, naniniwala ako, nagagalaw ang ating Panginoon sa tamang panahon o sa kanyang panahon na kung saan higit mong kailangan ang kanyang tulong. Napakasarap isipin na kahit na binabalot na tayo ng kadiliman, no? Napakasarap isipin na nandyan pa rin ang Diyos para sa atin. Marahil ang iba sa atin ay hindi nararanasan marahil ang maraming problema sa mga oras na ito. Ngunit marami pa rin sa atin ang nararanasan o nasa ganitong klaseng sitwasyon ng buhay. Kung inyo pong nalalaman, ang gera sa Israel, ang gera sa Russia at sa iba pang mga lugar, maraming mga tao dito na nadadamay. Maraming tao dito na nawalan ng mahal sa buhay. Marahil sila yung higit na nakakaranas ng mga katulad nito. Sa ating panahon o sa ating bansa, maraming mga tao rin na nawalan ng buhay, maraming tao din na napahamak dahil sa bagyo o pagbaha o iba pang mga sakuna. Sila ng mga tao na nakaranas ng mga problema o mga pagsubok na aking binanggit. Marahil naranasan nila na tila madilim ang kanyang paligid. Tayo na sa tingin natin ay tayo ay nasa maayos na kalalagayan. No? Meron pa rin tayong bahagi upang ipanalangin. Ipanalangin ang Israel, ipanalangin ang Palestine, ipanalangin ang mga taong involved dito. Ipanalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Dahil kayo nyo mapapansin, pahirap ng pahirap ang buhay. No? Sa pahirap ng pahirap ang buhay, pamahal na pamahal at maraming bilihin. At nakakatakot na baka dumating tayo sa isang bahagi ng ating buhay na maisip na ng marami na gumawa ng masama. Dahil hindi na nila nararanasan ng tulong ng ibang tao. Na tayo na nasa maayos na kalalagayan. We can be the light. No, pwede tayong maging ilaw doon sa mga tao na nasa madilim na lugar. Ibig sabihin, maaaring sa pamamagitan natin, meron tayong magagawa upang matulungan sila. Meron tayong magagawa upang makita pa rin nila ang liwanag ng Diyos sa kanilang buhay. Kahit na tayo ngayon ay nasa maayos na kalalagayan, we can still have a fair share para ipanalangin ng mga taong ito, para ipanalangin ng mga bansang iyon, para maging liwanag din sa kanila sa pamamagitan ng sa abot ng ating mga kaya ay makatulong sa kanila. Dahil tayo mga mananampalataya, we believe that despite of our problems or trials or challenges in our lives, alam natin na ng Diyos, nandun ang ating Panginoon na handa at laging tumutulong sa atin lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat o Diyos sa araw na ito.
sa pagpapaalala mo sa amin na sa gitna ng madilim naming mga kinalalagyan, nakatingin ka pa rin sa amin, Panginoon. Hinahanap mo pa rin kami. Pilit mo pa rin kaming inaabot. Maging sa mga panahon na tila suko na kami. Maging sa mga panahon na tila ayaw na namin pang lumaban pa. Alam namin, Panginoon, na nandyan ka pa din. At patuloy pa rin umaasa na muli kaming makakatayo at makapagpapatuloy sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapaalala sa amin na maging katulad man ni David na tila gusto nang sumuko, na naging desperate, Panginoon, sa iyo, sa iyong tulong. Alam ko, O Diyos, tinulungan mo siya at marami ka pa rin tinutulungan maging sa mga panahon na meron kami ngayon. Nawa, O Diyos, huwag mawawala sa amin ang pag-asa. Huwag mawawala sa amin ang pananampalataya. Huwag mawawala sa amin, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo. Lalo tigit sa mga panahon na tila na nahihirapan na kami sa buhat-buhat na aming mga pagsubok sa aming mga buhay. Sa araw nito, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyo, Panginoon, dahil tunay kang naging tapat sa amin sa kabila ng aming mga nararanasan sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong ipinagpapasalamat sa iyo, Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat sa aming pamilya, ang iyong patuloy na pagtingin sa aming mga anak. Sa kagalingan ni Kuya Michael Owen, maraming salamat po. Sa kagalingan ni John Aisen Villena, maraming salamat po. Sa iyong patuloy na pagpapalakas sa pag-iingat kay Isay Miyaki, salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan sa bawat araw na sila'y aalis ng aming tahanan at muling babalik sa amin. Patuloy niyo pong iguhit ang kanilang mabuting kinabukasan para sa kanila, aming Panginoon. Hinihiling ko rin po, O Diyos, na kayo ang patuloy na mag-ingat sa aming mami, sa aking asawa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng mabuting kalusugan sa kanya. Ganoon din, Panginoon, sa inyong lingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy ka nandyan para sa amin. Gamitin mo pa kami na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Ganoon din ang iyong mga anak na maaari naming maabot. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko rin pong nilalapit ang aming mga magulang. Sila tatay at sila nanay, sila mamsi at sila popsi. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpagaling sa kanila, magpalakas sa kanila, at magpalawig pa ng kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili mo sila upang aming maging mga magulang. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pagkalinga at pag-aalaga, naramdaman namin, Panginoon, ang kanilang pagmamahal. Idinadalain ko rin po, O Diyos, na kayong patuloy na mag-ingat at gumabay sa aming mga kapatid. Kila Leia, Inday, Loida, Juresa at Dayan, sa kanilang mga anak at sa kanilang buong pamilya. Patuloy mong tignan ang kanilang mga pangangailangan. Bigyan sila ng mabuting kalusugan. Ilayo sila sa anumang kapahamakan. At patuloy na maging masaya, Panginoon, sa kanilang mga buhay sa kabila ng kanilang mga nararanasan. Maraming salamat din, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtingin at pag-iingat sa aming mga kamag-anak dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong inilalapit at pinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasamahan sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Patuloy ko pong nilalapit, Panginoon, at pinadalangin sa iyo sila Cindy Chen at ang kanyang buong pamilya. Judy Lim, Hazel Menon, Beth Celine, Anita Lo, Eddie Lim, at ang kanilang mga mahal sa buhay at mga pamilya, Panginoon. Ganun din kay Mayho, Liana, Sea, at Cathy. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanila. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkabay sa kanila, Panginoon, at pagbibigay ng mabuting kalusugan at kagalingan sa kanilang mga nararamdaman. Ganoon din, patuloy po niyo pong ingatan at pagpalain, Panginoon, si Kuya Severino Manlapig at ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy niyo po silang bigyan ng mabuting kalusugan at pagpapala na kanilang kakailanganin sa araw-araw. Inilapit ko rin po, Panginoon, ang buhay at kalakasan ni Ate Eileen de la Cruz at ang kanyang buong pamilya. Patuloy niyo nga po silang ingatan, Panginoon, pagalingin ang kanyang anak na si Sanji at patuloy na gabayan sila, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat din, aming Panginoon, sa inyong patuloy na pag-ingat at paggabay kay Ate Doris Anistao, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo na sila Oli, Isabel, Kayla,
at Luke, Panginoon. Maraming salamat din sa iyong patuloy na pagtingin kila Kuya Ariel at Nanay Yoli Harapa. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, tignan ng kanilang mga pangangailangan, pagpalain sa araw-araw at pagalingin sa kanilang nararamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanila at patuloy na paggabay sa kanila, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Ate Shai Pascual. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, Panginoon. At sa kanyang mga panalangin, O Diyos, inyo pong tuginin ang kagalingan at kalakasan para sa kanyang mga anak na sila Jairine, Jewel, Gianna, Jeriel at sa kanyang nanay na si Ate Nympha Quichans. Inilapit at pinapanalangin ko rin po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Muli si Ate Nympha Quichans, kayo po ang patuloy na magbigay at magbigay ng kalakasan sa kanya, magpatuloy na magbigay ng mabuting kalusugan sa kanya, Panginoon, at patuloy na pag-iingatan, Panginoon. Inilapit at pinapanalangin ko rin po sa iyo, O Diyos, si Ate Iza Valderrama. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Dalahin ko, Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang nararamdaman. Maubot, sipon, Panginoon, at sa iyong makapangyarihang pangalan. Padaluin mo, Panginoon, ang kagalingan sa kanyang katawan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanyang pamilya at sa kanyang pag-aaral. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Nanay Lydia Godoy at ang kanyang buong pamilya. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya. Bigyan niyo siya, O Diyos, ng patuloy na kalakasan upang patuloy siyang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng mabuting kalusugan at kagalingan sa araw-araw. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Kuya Ricky Villanueva Bernabe. Sa kanyang nararamdaman, dalahin ko, Panginoon, ikaw ang magpadaloy ng iyong kapangyarihan na magpagaling sa kanyang katawan. Bigyan niyo rin po siya, Panginoon, ng pagpapala na kanyang kakailanganin sa araw-araw. Kasama na sa kanya aming panalangin ng kanyang buong pamilya. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Inilapit ko rin po sa iyo, O Diyos, si Kuya Danilo Bugay at ang kanyang pagnanais na maglingkod sa kanyang barangay. Kaya nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya, patuloy na gumabay sa kanya, Panginoon, pagpala sa kanyang buong pamilya at magbigay ng mabuting kalusugan sa kanila, aming Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, O Diyos, si Pastor Ernesto Mercado. Dalahin ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya, kayo po patuloy na gumabay sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Bigyan din siya, O Diyos, ng mabuting kalusugan at patuloy na ipakita niyo sa kanya, Panginoon, ang nais niyo pang ipagawa para sa kanya, aming Panginoon. Dalahin ko rin po, O Diyos, sa umagang ito, si Ate Sally Bautista. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanya, ganoon din sa kanyang pamilya. Ingatan niyo po siya, Panginoon, saan man siya pumunta, at dinggin, Panginoon, ang kanyang mga panalangin sa araw-araw. Idinadalain ko rin po sa iyo, O Diyos, sa umagang ito, si Ate Marcelina Melan. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanya at gumabay sa kanya, Panginoon. Pakinggan niyo rin, O Diyos, ang kanyang mga panalangin para sa kanyang nanay na si Lucia at Aula Lucas, Panginoon, at kalusugan din para sa De Guzman family at sa Milan family, Panginoon. Kagalingan din para sa kanya ang aming panalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo din po, Panginoon, ang patuloy na tumingin at mag-ingat, O Diyos, kay Kuya Ricky Martinez. Maraming salamat sa pagsama niya sa amin sa araw na ito. Dalahin ko, O Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay sa kanya at mag-ingat sa kanyang buong pamilya. Kayo din po, Panginoon, ang tumingin sa kanilang mga pangangailangan. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanya, Panginoon, saan man siya magpunta. Muli, O Diyos, maraming salamat. Dahil alam namin, Panginoon, na patuloy kang nakatingin sa amin saan man kami pumunta. Alam namin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan ay doon ka nakatunghay, aming Panginoon. Inilapit din namin at dinadalangin sa iyo, O Diyos, si Ate Dottie Pelayo. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na mag-ingat sa kanya at sa kanyang sanggol, sa kanyang sinapupunan. Ganun din ang kanyang asawa, si Kuya Jeff, at ang kanyang buong pamilya. Panatilin niyo po silang malusog at malakas, patuloy niyo po silang ingatan sa araw-araw, aming Panginoon. Kayo din po, Panginoon, patuloy na tumingin kay Kuya Steve Diosca at sa kanyang buong pamilya, sa kanyang pagtatrabaho at kalusugan. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, at patuloy na gabayan sa araw-araw, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat.
At patuloy ko rin po nilalabi sa iyo, Diyos, ang iba pa naming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit alam namin, Panginoon, na alam mo ang pinakamabuti para sa kanila. At sa aming nalalapit na pagbubukas ng aming iglesia sa DTMI Complex, San Jose, Bulacan, Bulacan, sa November 5, Panginoon, alas 3 ng hapon, alam ko, Diyos, na kasama ka namin. At ibibigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga anak na maaari namin, Panginoong, makasama sa aming iglesia, aming Panginoon. Alam ko, O Diyos, na meron kang dahilan sa Crossing Frontiers Christian Ministries kung bakit mo kami nilagay o ilalagay sa lugaring iyon. Patuloy mo kaming tulungan na maisaayos ito, Panginoon, at maabot namin ang inyong mga anak na nangangailangan. Higit sa lahat ng mga pagpapala na maaari naming matanggap. Dalahin ko, Panginoon, bigyan niyo po kami, O Diyos, ng kalakasan at kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo kay Luke upang maging miyembro ng Student Council. Maraming salamat, Panginoon, at nawa ang pagkakataong ito'y mahasa siya bilang bata pa lamang, Panginoon, ay makita niya ang kabutihan ng pagkakataong ito na makapaglingkod sa kanyang eskwelahan. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ikaw ang aming Panginoon na laging nandyan at nakatunghay para sa amin. Ikaw ang aming Panginoon na sa kabila ng kadiliman na kung saan kami naroon ay patuloy na umaabot sa aming Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Ito po, at tanggapin mo, O Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, ngayon mo sa amin, Panginoong Yesus, maghari ka, dakilan ka sa buhay ko, dakilan ka sa buhay ko, dakilan ka sa buhay ko. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw na ito. Malapit na po tayong magkita-kita, November 5, 2023. Muli po alas 3 ng hapon sa DTMI Complex, San Jose, Bulacan, Bulacan. Sana magkita-kita tayo roon. Hayaan niyo po kung may ipanalangin kayo in person. Hayaan niyo po maranasan niyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay sa pamamagitan ng aming iglesia sa San Jose, Bulacan, Bulacan. See you po doon. Magkita-kita tayo doon. I hope you can find time to meet us. Ate Marcelina Milan, Ate Doris Stanislao. See you soon sa ating iglesia. Ito na yon. Ganun din kay Kuya Ricky Bernabe. Kuya, maraming salamat sa pagsama at I hope to see you there sa DTMI Complex. Ikaw yung isa sa inaasahan ko na makikita doon, and I will pray for you in person pag nakita na tayo doon. Ganun din kay Kuya Ricky Martinez. Welcome po sa CFCM. I hope you can join us sa November 5. Ganun din kay Ate Shai Pascual. Hindi ko po alam kung tiga saan kayo, but you are welcome to join us sa November 5 po sa ating iglesia. Ganun din, maraming salamat kila Ate Sally Bautista. You are welcome also to join us sa ating physical church. Kay Kuya Danilo Bugay, God bless po sa inyong pagnanais na maglingkod sa inyong barangay. Kay Pastor Ernesto Mercado, maraming salamat po for joining us. Kay Nanay Lydia Godoy, hope to see you soon, Nanay Lydia. And get well soon muli kay Ate Iza Valderrama. And salamat muli kay Ate Nimpa Quijan sa pagsama ngayong araw na ito. Muli po maraming salamat sa inyong lahat. I hope to see you all soon. Let us receive the blessing of our Lord for today. Tanggapin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpapala na patuloy na ibinibigay at pinagkakaloob sa atin lahat. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu mula noon at magpasawalang hanggan. Amen, Amen, at Amen. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Until next Sunday, 7:30 pa rin po tayo next Sunday. But sa November 5, 3 p.m. na po tayo magkikita-kita
sa ating iglesia. Muli po maraming salamat. Yun, si Ate Nimpa nasa Bicol. Malabo yata makarating. But ganun pa man, I hope to see you all soon. Maraming salamat. Ako po ang inyong pastor, Pastor Owen Villena. Ito po ang Crossing Frontiers Christian Ministries. Maaari nyo pa rin pong mapanood ang worship service na ito sa aming Facebook Live, facebook.com/cfcmph. Ganun din sa aming official website, www.cfcm.church. Maraming salamat po. Sa Diyos ang papuri. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung kayo man ay sinusubok ng pagkakataon sa kahit ano pa mang inyong mga pinagdadaanan. Lagi natin tatandaan, laging nandyan ang ating Panginoon na handang tumulong at tumabot sa atin lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Palitan niyo po ito ng pananampalataya dahil ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat po. Magpapaalam muna po ako sa ngayon hanggang sa susunod na linggo po muli. Bye-bye!